Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Ngayon, nagresulta na yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng iba, ano daw ang resulta? Pero wisyo lang daw sa taga Manila. Pero hindi, tagumpay. Kumilos na ang ating presidente nang dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon ng kasagutan yung hinihintay ng mga kababayan natin na dapat mayroong mapanagot sa flood control issue. Ito na, hindi pa kumilos ang buong Iglesia ni Cristo. Sa Luzon pa lang yan. Alam po ninyo, malayo pa yung 16, 17, 18 ay pinagpauna na ng pamunuan ng INC na magkakaroon ng rally. Kaya hindi po naging perwisyo. Napakatahimik, payapa. Saludo nga yung mga pulis. Ito po, panoorin po natin yung balita kung ano ang naging resulta ng rally ng Iglesia ni Cristo. Pinakakasuhan na ng plunder at graft ng ICI at DPWH si Congressman Martin Romualdez kaugnay sa flood control scam. Ilang sandali lang yan matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng makasuhan ang kanyang pinsan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano ang basihan na rekomendasyon ng ICI na kasuhan na si Romualdez? Sige, kabilang nga doon sa basis of that recommendation na itong mga statements nga ni Orly Guteza. Siya nga yung sinasabi na dating security consultant ni Congressman o former Congressman Zaldico. Noon nga sa pagdinig ng Senado ay sinabi nga niya na nag-deliver umano siya ng maletang kickback money dito nga kay Romualdez. At maliban nga kay Romualdez ay pinakakasuhan din po ng DPWH at ng ICI itong si Zaldico at kabilang nga doon nga sa kanilang mga sinabit kanina dito po sa Office of the Ombudsman ay itong higit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata from 2016 to 2025 nitong SunWest at Hightone Construction na pareho pong iniuugnay kay Ko. Narito po ang pahayag ng DPWH at ng ICI. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Doon sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga public officials. Bakit? Walang pumilit sa kanila. Kaya tanggapin nila yung obligasyon. Tanggapin nila na kailangan silang sumunod sa mga batas. Bago nga isubmit itong recommendation ng ICI at ng DPWH dito po sa Office of the Ombudsman ay naglabas nga itong si President Bongbong Marcos na video statement kaugnay po doon sa possibility na makasuhan nga itong kanyang pinsan. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. JC, yung ba mga binunyag ni Zaldico nitong mga nakaraang araw ay may bigat o sa rekomendasyong ginawa ng ICI dito sa pagsasampa ng kaso? Jiggy, to recall ay kinonfirm nga ni Zaldico sa kanyang video expose itong mga pahayag ni Orly Guteza. Pero ayon po sa DPWH ay kanila pong hindi isinama doon sa kanilang referral itong mga pahayag ni Zaldico. Kaya ito raw po ay hindi sinumpaan ng former lawmaker. Kaya po hirit nila kay Zaldico umuwi ng Pilipinas. Jiggy. At sa ibang usapin, naglabasan ng guidelines ang ICI sa pagsasapubliko ng mga pagdinig nito. Anong detalye nito?
Yes, JG, simula nga next week ay ila-live stream na ng ICI ang mga pagdinig po nito. Ito raw po ay mapapanood sa Facebook at sa YouTube at lahat po ay papalabas maliban na lamang kung hilingin ng resource person na magkaroon ng executive o closed door session. Papayagan daw po ito ng komisyon kung impormasyong ilalabas ay may kinalaman sa national security o kung magiging banta po ito sa buhay ng isang individual.